Hi guys, ito magba-blindfold nga pala ako dito, no. Siyempre ito, ni-request lang sa akin to na isa nating kasama na dito na si Will. Subukan ko naman daw dito yung nakapiring yung mata. Kaya papakita natin sa kanya yung blindfold deboning. Actually, matagal ko na talaga nagawa tong blindfold deboning nito. Kaso hindi ko pa talaga siya masyadong kabisado. Hanggang hamlig pa lang yung nasubukan ko. Pero dito susubukan natin yung half carcass na naka-blindfold. Tapos primal cuts and deboning ang gagawin natin dito, guys. Niready ko na yung knife ko rito tsaka yung mga sharpening steel para kakapain ko na lang. So ito yung bagong padala sa atin na knife ni Butcher Knives Davao. Syempre black handle ang gagamitin natin dito, no? At syempre matalas na matalas talaga yan. Ayan o, bagong bago pa. Tinanggal ko muna yung mga plastic para ready na natin gamitin yan sa primal cuts and deboning, guys. Respeto nga pala sa lahat ng mga kapwa natin butcher, lalo na sa mga veterano, sa mga kapwa natin OFW at sa lahat ng mga nagsisimula pa lang, guys. Wag na wag nyong gagayahin to dahil napakadelikado talaga nito, no? At syempre naka-gloves talaga ako dyan para safety first. Una nga pala natin tinanggal dyan yung taba na tawag natin ay tampalin na may kasamang kidney, at ang susunod nga pala natin dito itong pork tenderloin, guys. Mukhang madali lang kung papanoorin, ano? And tampalin tsaka tenderloin kung titingnan mo, madali lang talaga tanggalin yan. Pero pagkadating sa primal cuts, tingnan natin kung matatanggal pa natin yan. May mga pattern lang din talaga akong ginagawa rito, siguro kaya ako nagagawa to, no? Pero syempre, hindi naman tayo nakikipagpalupitan o nakikipagpagalingan sa lahat ng mga butcher. Sinusubukan lang din natin yung skills natin kung kakayanin ba talaga natin, ano. And I think ako pa lang yung kauna-unahang gumawa nito dito sa Pilipinas na naka-blindfold, guys. At binali ko na nga yung ham leg dito, guys, pero hindi ko talaga mabali-bali. Ibig sabihin, hindi ko talaga tinamaan yung pinakang two joint dito. Kinuha ko ulit yung knife dito, hiniwa ko ulit yan, guys. Pero dito hindi ko pa rin talaga makita yung pinakang joint na kailangan kong patamaan, kaya kinakapa ako ng daliri ko dito ng kanan, kasi pagka pinangkapa ako dyan yung may gloves hindi kaya. Nahiwa ko na nga sa joint pero parang alam ko mali ako dyan, kaya inahanap ko talaga dyan yung pinaka two joint, pero sinubukan ko pa rin baliin dito, baka sakali na mabali natin, pero hindi pa rin talaga kaya kahit anong puwersa ko dito. Kaya ginawa ko na lang dito, guys, hinanap ko yung pattern ko dito sa may pelvic bone, dahil yung dulo ng pelvic bone dyan, guys, kapantay talaga ng two joint yan, no? Kaya dito nung nakapa ko na dyan yung dulo ng pelvic bone, hiniwa ko na agad dyan yung mga laman, tapos kinapa ko na agad dyan yung two joint kasi alam ko kapantay lang yan ng pelvic bone. Tapos pinipersa ko na rito, ayaw pa rin makuha, kaya ginawa ko rito, binali ko na rin talaga dito. At nung nabali ko na yan, guys, nakahinga talaga ako ng maluwag dyan. Sabi ko sa wakas, matatanggal ko na rin tong ham leg natin sa middle part, guys. At syempre, meron pa tayo isang struggle dito sa may shoulder naman. Di pa tayo tapos mag primal cuts, pero dito syempre naka blindfold, mahirap talaga mga pa, no? Literal na nangangapa talaga tayo dito. Naiwa ko na nga dyan sa ibabaw ng pip ribs yung shoulder natin para maihiwalay na natin sa middle part yan. Pero kala ko ganun lang kadali, no? Nung nagbilang ulit ako, kinakapa ko yung nahiwa ko, di ko talaga makapa dyan, guys. Kaya nagpaulit-ulit talaga ako ng bilang dito. At nag-decide na rin ako dito, guys, na humiwa ng bago, no? Sabi ko sana tamahan natin yung iniwa natin, dahil pag sumobra tayo dito, liliit yung liempo natin. At yun, nahiwa naman natin ng kaparehas ng una nating hiwa dito, yung shoulder natin, guys. At syempre, iwalay na natin dito yung shoulder natin sa middle part. Inihiwa ko lang yung mga laman, no? At syempre, yung balat na lang yan, hiniwa ko na agad yan dahil matalas naman yung knife natin. Hiniwa ko na hanggang sa likod yan, guys. At pag nahiwa natin lahat ng balat hanggang likod tsaka yung mga laman, syempre, pwede na natin baliin yan. At dito nga sa shoulder, di tayo nahihirapang baliin. Ang problema natin, kung matatanggal natin na maayos yan, yun, nakakuha agad sa may pinakang buto at natanggal agad natin na maayos. Tapos na tayo sa primal cuts, guys. Punta naman tayo sa deboning, na mas mahirap naman ngayon ang deboning, guys. Tingnan natin kung paano natin kukunin na maayos tong deboning natin. Yan, syempre walang edit to, walang cut to, no? Tuloy-tuloy lang yung video natin dito. At iniwa ko na nga dyan yung laman ng patahin papunta sa pinakang joint natin ng pata dyan, guys, para madali natin matanggal yan. Wala naman kasing hindi madali kapag ka ganitong knife ang gamit mo. Jikensen knife talagang napakatalas, number 1 knife in the Philippines. Kung gusto mo umorder ng ganyan, guys, PM nyo lang si Butcher Knives Davao, may mag-a-assist po sa inyo doon. At dito naman tayo sa may pelvic bone, no? Dito kinakapa ko lang dito yung pattern ko, tas siniwa ko na agad dyan. Nakita na agad natin lumabas yung pinakang joint, pero dito nag-adjust pa yung knife ko dito, kaya kinapa ko ulit ng kaliwa, kinapa ko dyan yung pinakang joint at natanggal na agad natin yan. Sinundan ko lang yung buto sa kabila, at dito naman iikot lang natin dito sa may 1 inch ang pagitan para hindi tayo tumama sa buto. And then syempre lalagyan natin ng laman yan, yung pelvic bone natin, para na sa ganon pagka binenta natin yan, panalo pa rin talaga dyan si customer, guys. At dito tapos na natin tanggalin yung pelvic bone. Grabe, natanggal natin yung patahide, yung pelvic bone na naka blindfold. Susunod naman
natin dito, yung bias, no? At syempre yung first layer dyan, natanggal na natin, pero hindi natin magawa dito ng 0-0, no? Pero hindi naman natin kasi nakikita, kaya okay lang din, para basta matanggal natin na maayos yung bias natin dito. Napakalaking bagay na no? Napakahirap nito guys kung tutuusin, kasi naka-blindfold ka talaga dito. Pag di mo kabisado to, napakadelikado nito, lalo na sa mga baguhan. Kaya wag na wag yung gagayahin to guys. At tinatanggal ko na nga dito yung bias natin, dumbbell, bone marrow, or femur bone. Ayan ang mga tawag dyan sa buto na yan guys. At matatanggal na nga natin yung buto na yan guys. At tapos na nga tayo dito sa may ham leg deboning natin. Papunta na tayo sa may exciting part, ang shoulder deboning natin guys. Tingnan natin kung kakayanin natin ang shoulder deboning dito. At pagkahata ko nga ng shoulder dito, no, napakiramdaman ko talaga dyan masikip yung area natin. Kaya in-adjust ko muna dyan yung mga dinebone natin na ham leg. So dito mag-still muna tayo dito bago tayo mag-deboning ng shoulder, no. At unahin natin dito yung pork ribs natin. Syempre nilagyan ko ng laman yan para panalo-panalo si customer dyan. Ayan yung pitcho kung tawagin ng iba, pero mas malaman pa yun dyan kung pitcho yung gagawin nyo, no. At pagkahiwa ko ng laman dyan, dire-diretso lang naman yung hiwa natin dyan, ano, kasi may pattern naman yan, may mga layer naman yan. Tapos dito inihiwa ko lang sa may neck, and then tatanggalin na natin dito sa pinakang backbone yung kasama na yung laman. Syempre di naman natin nakikita yan. At dito iaangat ko naman dito yung mga taba. Dito na tayo sa may exciting part, ang shoulder blade natin. Magagawa kaya natin na 0-0 to na naka-blindfold guys. At syempre hindi natin malalaman yan kung di natin susubukan, ano. At dito pag-angat ko ng taba, kinalug-kalug ko lang yung duktungan, hiniwa ko agad dyan. At di nga ako nagkamali, napaghiwalay na agad natin dyan yung shoulder blade natin at yung bias ng pata front natin. Parang hindi naka-blindfold yung gumagawa, no. Pagkatapos ko nga paghiwalayin dyan yung duktungan, hiniwa ko na agad yung mga litid dito sa ibabaw ng shoulder blade. Inangat natin yung soft tissue, at nung nakapa ko na nakaangat yung soft tissue, hiniwa ko na agad sa may gilid ng shoulder blade. Ganitong pattern yung ginagawa ko palagi sa may shoulder blade, kasi ito yung pinakamadali para sa akin na madaling makukuha ng mga nagsisimula pa lang guys. Hiniwa ko na dyan yung mga laman na nakadikit sa may gilid ng shoulder blade dyan para umangat na lahat ng laman sa ibabaw at maging makinis na yung shoulder blade natin. At dito naman sa may kabilang layer, hihiwain din natin yan guys. Sinusundan ko lang dito yung gilid ng buto ng shoulder blade natin, dahil kapag nahiwa nyo yung mga soft tissue na nakadikit dyan sa may gilid ng shoulder blade natin, matatanggal na talaga lahat ng laman sa ibabaw ng shoulder blade. At nung pakiramdam ko nga rito may nakakapit pang litid, hiniwa ko yan bago ko itulak yung pinakang ibabaw ng shoulder blade natin dito para malinis at makinis na makinis yung ibabaw ng shoulder blade natin dito. Pag nagawa natin yan guys, tatanggalin naman natin yung mga litid dito sa gilid ng shoulder blade natin. Tapos ikot lang natin yung knife natin dito kapag nagawa natin yan na yan, oh. Dahil hindi pa talaga sila hiwalay ng gusto, kinapa ako muna para mapaghiwalay natin maayos. And then ganun lang, tapos hiniwa ko lang na isa sa ilalim. Kapag hiwa ko ng isa sa ilalim guys, pwede na nating hatakin yung shoulder blade natin dito. Sana makuha natin na maayos na naka-blindfold. At nung pagkahata ko nga dito ng paddle bone natin, grabe, hiniwa ko pa kahit wala ng litid, ano. Grabe, ang sarap sa pakiramdam pala kapag nagawa mo to na naka-blindfold. Ang hirap nun guys, pero nagawa natin na maayos. At pagdating naman dito sa pata front natin guys, wala pa talaga akong pattern dito kung paano tatanggalin to na naka-blindfold, no. Pero nung napanood ko siya guys, meron na akong idea ngayon kung paano ko siya gagawin. Kasi dito sa part na to, akala ko ito pa yung pinakamadali kong magagawa, pero ito pa yung nagpahirap pa pala sa akin, ano. Hindi ko na rin makita dyan yung steel ko, no. Hindi ko na rin alam kung saan nakalagay talaga. At dito tatanggalin na natin yung pata front natin ng malaman talaga, kasi pambenta rin naman talaga natin yan. At sa lahat ng mga baguhan guys, no, pag-aralan nyo lang yung mga pattern na ginagawa natin, magagawa nyo rin yan. At syempre balang araw kapag mag-a-apply kayo, magagamit nyo na rin yan sa mga a-applyan nyo or sa mga requirements na kailangan nyo kapag mag-a-apply kayo abroad. Maraming salamat and peace out.